Sa India, nag-ala Superman, sinubukang pigilan ang umaandar na truck. Kung siya ba'y nagtagumpay, ating alamin mula sa detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako si Nina Richie Alagaw Flores, ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Martes. December 2025 inflation rate ng Pilipinas lumobo sa 1.8%. Sitwasyon sa bulkang Mayon itinaas na sa Alert Level 3. Israel muling umatake sa Lebanon. Venezuelan President Nicolas Maduro humirit ng not guilty plea sa U.S. Federal Court. At Filipina tennis phenom Alex Ayala pasok na sa round of 16 ng ASB Classics. 4-6, 6-4. Bumilis sa 1.8% inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa Pilipinas noong Disyembre 2025. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mas mataas ito kumpara sa 1.5% na naitala ng PSA noong November 2025. Batay sa datos ng PSA, nakaambag ang pagtaas ng food inflation sa inflation rate para sa December 2025. Mula rito, umabot na sa 1.7% ang average inflation ng bansa para sa taong 2025, kung saan natiling mababa ito sa itinakdang target range ng gobyerno para sa 2025 na 2% hanggang 4%. Samantala, binago ng gobyerno ang projection nito ng paglago ng ekonomiya ng bansa. Mula sa dating hanggang 8% na economic growth mula 2026 hanggang 2028 ay ibinaba ito sa pagitan ng 5% at 6%. Paliwanag ni Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas dahil sa naging korupsyon o corruption scandal sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kabila nito, umaasa si Balisacan na consistent pa rin ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, gayong mabagal lamang ito. Nilinaw naman ng Malacañang na wala pa sa ngayon ang anumang impormasyon kaugnay ng umano'y reorganization ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer and Communications Undersecretary Claire Castro, wala pa silang natatanggap na anumang opisyal na impormasyon hinggil sa posibleng cabinet revamp at maaari umanong bahagi lamang ito ng mga kumakalat na espekulasyon. Gayunman, nilinaw ni Castro na tuloy-tuloy ang performance evaluation sa lahat ng miyembro ng gabinete. Dagdag pa niya, nakadepende pa rin sa Pangulo kung may makikitang pangangailangan para sa anumang pagbabago sa komposisyon ng gabinete. Matatandaang noong Mayo 2025, inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng cabinet officials na magsumite ng courtesy resignations na humantong naman sa malawakang pagbabago at paglilipat ng ilang kalihim sa mahalagang ahensya ng gobyerno. Samantala, nagkaroon ng cabinet shake-up noong nakaraang Nobyembre matapos palitan ang Executive Secretary maging ang Heads of Department of Finance at Department of Budget and Management o DBM kasunod ng pagkakadawit ng kanilang mga pangalan sa umano'y maanumalyang flood control projects. Kinumpirma ni Acting Budget Secretary Rolando Toledo na walang budget para sa mga bagong flood control projects ang isinama sa pambansang budget ngayong taon. Ayon sa kalihim, maabot lamang sa 4.7 billion pesos ang inaprubahan ng Kongreso para tapusin ang mga nasimulan na mga proyekto ng gobyerno. Nilinaw din ni Toledo na ang umiiral na projects ay mga ongoing foreign-assisted projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Matatandaan na vinito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aabot sa 92.5 billion pesos na halaga ng programmed appropriations sa 2026 General Appropriations Bill bago ito pirmahan at aprubahan para maging ganap ng batas.
Kasama na ang mga piling ospital na pinatatakbo ng local government unit sa Zero Balance Billing Program ng gobyerno. Ito ay matapos ilaan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 1 bilyong piso mula sa budget ng Department of Health para sa mga naturang programa. Dahil rito, wala nang babayaran ang mga pasyente sa basic o ward accommodation ng mga mapipiling LGU hospitals. Magugunit ang unang ipinatutupad ang zero balance billing sa 87 DOH-operated hospitals mula pa noong Mayo 18 ng taong 2025. Sinabi naman ni Health Secretary Teodoro Herbosa na sa ngayon ay hindi sapat ang pondo para isama ang lahat ng LGU hospitals ng bansa. Anya, pipili muna ang gobyerno ng mga Level 2 at Level 3 hospitals na doon ipatutupad ang Zero Balance Billing Program. Sa ngayon, mayroong 17 Level 3 LGU hospitals sa Pilipinas na may serbisyong katulad ng DOH hospitals. Kasama na rito ang Intensive Care Unit. Itinaas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Alert Level 3 ang MAYON volcano. Ito umano ay hudyat ng tumataas na posibilidad ng mapanganib na pagsabog. Ayon sa PHIVOLCS, kasalukuyang may magmatic eruption ng summit lava dome ng bulkan na maaaring magdulot ng lava flow, rockfall. Mayroon ding pyroclastic density currents o usok na maaaring umabot sa upper at middle slopes ng Mayon sa mga susunod na araw o linggo. Naitala ang usok dakong alas 12:26 ng tanghali na tumagal ng 3 minuto at umabot sa 2 kilometro mula sa bunganga ng bulkan. Simula nang itaas sa Alert Level 2 ang Mayon noong Enero 1, umabot na sa 346 rockfall events at 4 na lindol ang naitala. Inirerekomenda ng PHIVOLCS ang agarang paglikas sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone ng bulkan. Pinapayuhan rin ng mga piloto na iwasang lumipad malapit sa bulkan dahil sa banta ng ashfall, lalo na sa timog na bahagi ng Mayon. Ibinasura ng International Criminal Court o ICC ang hirit ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makuha ang pribadong komunikasyon ng registry ng korte at ng mga independent medical experts na nagsuri sa kanyang kakayahang humarap sa paglilitis. Sa desisyong may petsang December 23, 2025, sinabi ng ICC Pretrial Chamber 1 na nabigong depensa na patunayan ang requirement para sa agarang paglalahad ng mga email, liham at tala ng pag-uusap sa pagitan ng registry at ng medical panel. Ayon sa korte, ang registry ay isang neutral organ na nagsisilbing mediator lamang ng mga gabay at utos sa mga eksperto. Saad pa ng ICC, hawak na ng depensa ang lahat ng impormasyong kailangan nito, kabilang ang mga papeles na ipinadala sa panel. Magugunit ang isinagawang medical evaluation sa dating Pangulo matapos humiling ang kampo nito ng indefinite adjournment ng mga hearing. Sa kabila nito ay nanawagan ang Office of the Prosecutor na ipagpatuloy ang proceedings at iginiit na nagpapanggap lamang umano si Duterte na mayroon siyang cognitive impairments. Sa ngayon, nakapiit si Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague at nahaharap sa kasong crimes against humanity kaugnay sa madugong kampanya laban sa droga ng kanyang administrasyon. Bukas po ng hapon ay isa sa publiko ng Korte Suprema ang resulta ng 2025 bar examinations. Sa inilabas na guidelines ng Korte Suprema, magbibigay muna ng mensahe si Supreme Court 2025 Bar Examinations Chairperson Associate Justice Ami Lazaro Javier. Habang sa labas ng gusali ng Korte Suprema, ilalagay ang mga lead walls kung saan makikita ang listahan ng mga pumasa sa bar exams. Habang mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi ay bubuksan ang gate ng Korte Suprema para sa mga mag-aabang sa resulta kasama ang kanilang mga taga-suporta at kapamilya. Susunod, Israel muling umatake sa southern Lebanon. Venezuelan President Nicolas Maduro humirit ng not guilty sa drug charges. At Brazilian Army nagpatrolya sa kanilang Venezuelan border. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. We are now open for business. Open for Business with Cesar Vallejos, every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Magugulantang o nagugulantang ang mundo sa sunod-sunod na mga pangyayari sa Venezuela nitong mga nagdaang araw. Samot-sari rin ang mga reaksyon. Ngunit ano na nga bang opinyon ang nananaig sa Southeast Asia? Narito si RT Senior Correspondent Murad Gazdiev para sa detalye. It's still very tense here in Caracas. Almost all shops are closed. People are trying to find a supermarket or a shop or a market to buy food, to build up a store, to buy medicines, because most of the pharmacies are also shut. Public transportation is still inactive. Everything's closed down. People are uncertain. There's fear that there could be a second wave of American strike. Essentially, people here understand that those jets and those special forces could come back. There could be more strikes on Caracas, on Venezuela, ergo so much fear. But that is what is happening on the ground here internationally. You may have seen the latest video from New York, whereby Nicolas Maduro, kidnapped with his wife from Venezuela, taken to New York, is now being paraded around New York City. He's been placed in a van, and the van is driving around New York with its doors open, paraded like a circus animal, something you might expect in the Wild West 200 years ago, but it's happening now in 2026, whereby the leader of an entire nation, the most oil-rich nation in the world, is being paraded like some sort of exhibit around New York. And that is what is introducing so much uncertainty around the world, because that is a message not only to Americans that from Donald Trump that we've caught him, but this is a message to all presidents, to all nations, to all peoples around the world that this could happen to them if they go against American interests, if they don't act in a way that the United States finds satisfactory, finds favorable. We've seen reaction from Indonesia, Jakarta, for example, the foreign minister coming out and stressing the need for de-escalation and dialogue, that it's better to talk rather than what we saw in the streets of Caracas just over a day ago. But in this case, this is the foreign minister, and he must be politically measured. Indonesia also calls on all relevant parties to prioritize peaceful resolution through de-escalation and dialogue, while also prioritizing the protection of civilians. Indonesia emphasizes the importance of respecting international law and the principles of the UN Charter. That is, of course, the foreign minister who leads a diplomatic organization. He must always be careful with what he says. Other Indonesian officials, including Anies Baswedan, has been much more frank, much more honest about what he thinks. The U.S. military strike on Venezuela is deeply regrettable, as it contradicts the very principles of sovereignty and multilateralism that America has long championed. As a self-proclaimed guardian of global democracy, this unilateral action raises serious questions about their consistency, especially in today's multipolar world, where Russia's and China's influence in Latin America is growing stronger.
it risks sparking widespread instability, compelling nations like Indonesia to navigate our national interests more strategically rather than simply following ideological currents. It's a deliberate effort to restrict the Global South's freedom to manage its own resources. We must bolster solidarity among developing nations to safeguard the non-intervention principles we have long fought for. The fact is, of course, that the accusations that Nicolas Maduro, the head of the most oil-rich nation in the world, would have a part-time job as a drug trafficker, well, these accusations, especially given that the United States offered no evidence, no proof, there's no court or charges, well, that they don't hold water. Essentially, many believe that these charges were made up in order to provide any sort of ground or framework for the United States to essentially abduct a president. And that is the message. That is what every single ruler, every single president, prime minister and elected official saw in what happened here in Caracas. And that is a huge red line. We've also seen reaction from Malaysia, for example, with the foreign minister coming out and saying that Kuala Lumpur is closely monitoring what is happening. The prime minister also concerned with what has happened. Such actions constitute a clear violation of international law and amount to an unlawful use of force against a sovereign state. President Maduro and his wife must be released without any undue delay. Whatever may be the reasons, the forcible removal of a sitting head of government through external action sets a dangerous precedent. It erodes fundamental restraints on the use of power between states and weakens the legal framework that underpins international order. It is for the people of Venezuela to determine their own political future. We've seen reaction from the Philippines, saying that they are again watching the situation, urging their own citizens who may be in Venezuela, in Caracas, to take care of themselves, to stay indoors. We've had Vietnam come out and say that after everything is said and done, international law must be respected. That this isn't something that is acceptable under international law. There's no argument to be made by the United States, as, for example, Russia did with the special military operation in Ukraine, that, hostile troops were being stationed there, that there was a security threat. There's no border between Venezuela and the United States. There was no imminent threat whatsoever to speak of, especially with the United States coming out and saying, we want control of Venezuela's oil, but the government must do as we tell them to do, or else they will have a fate worse than that of Maduro. And in this context, the Russian Federation has also come out, again, calling for the immediate release of Nicolas Maduro and condemning what has happened. The United States committed an act of armed aggression against Venezuela. This causes deep concern and condemnation. The pretexts cited to justify such actions are untenable. Ideologically driven animosity has prevailed over pragmatic business sense and the willingness to build relationships based on trust and predictability. Latin America must remain a zone of peace, as it declared itself in 2014, and Venezuela should be guaranteed the right to determine its own destiny without any destructive, let alone military, intervention from outside. But as I say, both in Caracas and internationally, essentially the effect has been an incredible amount, an injection of uncertainty. Uncertainty whereby here in Venezuela nobody is aware or nobody understands whether American jets will come and bomb the city again, who they'll target this time, whether they'll target, perhaps power plants or people's workplaces, or what Donald Trump will come up with next. Internationally, of course, the fear is much different, and that is that Donald Trump and his administration, the United States, could come up with any other excuse to invade or to bomb any other country for made up or other reasons. And that is an uncertainty that is unlikely to go away anytime soon. Makapal na usok ang bumalot sa southern Lebanon matapos muling umatake ang Israel.
Kinumpirma ng Israeli military na nagsagawa sila ng serye ng mga pag-atake laban sa umano'y mga target ng Hezbollah at Hamas sa Lebanon. Yan ay kasunod ng inilabas nilang evacuation orders sa 4 na nayon sa silangan at timog ng bansa. Ayon sa Israeli forces, tinarget nila ang sinasabing military infrastructure ng 2 grupo sa mga bayan ng Hamara at Ain El Tine sa Bekaa Valley, gayon din sa Kfar Hata at Aanan sa Timog Lebanon. May umiiral na US-brokered ceasefire ang Israel at Lebanon mula noong 2024 matapos ang mahigit 1 taong sagupaan na nagpahina sa Hezbollah. Gayunman, patuloy ang palitan ng akusasyon ng paglabag sa tigil putukan. Nagtipo ng mga demonstrador sa Tel Aviv upang magprotesta laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kasabay ng kanyang pagharap sa korte sa isang matagal ng kaso ng korupsyon. Ayon sa isang nagprotesta, dapat managot si Netanyahu sa mga seryosong krimen at iginit ay pagpapatuloy nila ang pagkilos upang matiyak na magpapatuloy ang paglilitis ng walang ibang bansang makikialam. Anila, hindi dapat mabigyan ng pardon ng Prime Minister at dapat ay harapin ang mga kaukulang parusa. Maring itinanggi ni Netanyahu ang lahat ng akusasyon, kabilang ang panunuhol, pandaraya at pagsira sa tiwala ng publiko. Ayon sa kanyang mga abogado, naniniwala pa rin ang Prime Minister na mauuwi sa absuelto sa mga kasong inihain laban sa kanya. Nananatili namang hati ang opinyon ng publiko sa Israel kung saan marami pa rin ang naniniwala sa pamumuno ni Netanyahu. Maring kinundena ng Iran ang pagsuporta o hayagang pagsuporta ng Estados Unidos at Israel sa mga nagprotesta sa bansa kasunod ng ilang araw ng kaguluhan at dulot ng matinding pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Bagay, ang mga pahayag mula sa Washington at Tel Aviv ay tahasang pag-uudyok na gumamit ng karahasan. اقداماتی یا اظهاراتی که امثال نخست وزیر رژیم صهیونیستی یا برخی از مقام‌های رادیکال آمریکایی، مقام‌های تندرو آمریکایی در رابطه با مباحث داخلی ایران مطرح می‌کنند در قاموس بین‌الملل چیزی نیست جز ترغیب به خشونت، ترغیب به تروریسم، ترغیب به آدمکشی. Noong Biyernes, nagbanta si United States President Donald Trump na tutulong ang Amerika sa mga nagpoprotesta sakaling gumamit ng dahas ang Iranian security forces. Samantala, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na sinusuportahan niya ang pakikibaka ng sambayan ng Iranians at ang kanilang mithiin para sa kalayaan. Tumugan naman dito ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei, iginiit na hindi yuyukod ang bansa sa anumang pananakot ng mga kaaway nito. اینی که یه عده‌ای تحت عناوین گوناگون نامه‌های گوناگون بیان به قصد تخریب به قصد ناامن کردن کشور پشت سر بازاری‌های مؤمن و سالم و انقلابی قرار بگیرن از اعتراض اونها سوء استفاده کنن اغتشاش کنن اصلا قابل قبول نیست مطلقاً. May mga ulat ng pagkamatay at pagkakaaresto na inilabas kapwa ng state media at human rights groups, bagamat hindi pa ito napatutunayan. Ang mga protesta ay nagaganap sa gitna ng lumalalang krisis sa ekonomiya ng Iran at tumitinding international pressure laban sa pamahalaan. Nabulabog ang mga bansang sakop ng Latin America, partikular sa Venezuela, sa biglaang pagbagsak ng isang matagalang lider at mawala ng kapangyarihan ng humarap sa matitinding kontrobersiya, krisis pang-ekonomiya at mga akusasyon. Ang katanungan ng karamihan, sino nga ba si Nicolas Maduro? Namuno ang 63 anyos na si Nicolas Maduro Moros bilang Pangulo ng Venezuela sa loob ng mahigit 10 taon bago siya tuluyang mawala sa kapangyarihan. Ipinanganak si Maduro noong Nobyembre 23 taong 1962 sa El Valle, Caracas sa pamilyang kabilang sa uring manggagawa at nagsilbi bilang union leader ang kanyang ama na si Nicolas Maduro Garcia.
Naging pangunahing kaalyado si Maduro ni Hugo Chavez at nagsilbi sa iba't ibang posisyon sa gobyerno gaya ng pagiging union leader sa iba't ibang kilusan gaya ng kanyang ama. Nang pumanaw si Chavez noong 2013, agad na inatasan si Maduro bilang kahalili at kalaunay na naihalal bilang Pangulo ng Venezuela. Pinanatili ni Maduro ang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga halalan noong taong 2018 at 2024. Subalit, mariing tinutula ng oposisyon at ng maraming bansa ang naging resulta ng mga botohan dahil sa alegasyon ng pandaraya, pananakot at kakulangan sa malayang proseso. Habang pinatatag ni Maduro ang kontrol ng kanyang administrasyon sa militar, hudikatura at media, lalo namang lumala ang krisis pang-ekonomiya ng Venezuela. Bumagsak ang halaga ng pera, nagkulang ang pagkain at gamot at milyon-milyong mga mamamayan ang napilitang lumikas upang maghanap ng mas maayos na pamumuhay sa ibang lugar. Noong Enero 3 ng taong ito, isinagawa ng Estados Unidos ang isang biglaang operasyong militar at dinakip si Maduro kasama ang kanyang may bahay na si Cilia Flores. Agad nilang dinala si Maduro sa New York upang harapin ang mga kasong may kaugnayan sa narco-terrorism at iligal na droga. Pinuligsan ng ilang bansa ang aksyon bilang paglabag sa soberanya ng Venezuela, samantalang tinanggap ng iba ito bilang mahalagang hakbang laban sa katiwalian at transnational crime. At humarap na sa New York Court nitong Lunes ang dinakip na Venezuelan President na si Nicolas Maduro at umapela ng not guilty sa kasong drug trafficking relations na isinampa laban sa kanya ng Estados Unidos. Ayon kay Maduro, siya ay inosente at iginita ang ginawang pagdukot sa kanya mula sa Caracas, Venezuela. Noong Enero ng nakaraang taong 2025, bago pa man mangyari ang mga pag-atake ng Estados Unidos, ipinahayag ni Maduro na handa siyang makipag-usap sa Washington upang labanan ang drug trafficking. Matatanda ang hinarap ni Maduro at iba pang kasamahan ng isang 25-page indictment na nag-aakusa sa kanila ng pakikipagtulungan sa mga drug cartels upang padaliin ang pagpapadala ng libu-libong tonelada ng cocaine sa Estados Unidos. Maaaring makulong ng habang buhay ang mga akusado kung mapatutunayan ang kanilang pagkakasala. Ayon sa indictment, inutusan ni Maduro at ng kanyang asawa ang mga pagdukot, pananakit at pagpatay sa mga taong may utang sa kanila sa droga o lumalabag sa kanilang operasyon. Sinubukan naman ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na maging maingat sa kanyang payag at sinabing hindi pamumunuan ng Estados Unidos ang araw-araw na gawain ng Venezuela maliban sa pagpapatupad ng umiiral na oil quarantine. Bago ang kanilang pagkakahuli, iginit ni Maduro at ng kanyang mga kaalyado na ang pagiging kaaway ng US ay bunga ng pagnanasa sa oil and mineral resources ng Venezuela. Nagbunsod naman ito ng malawakang pagkondena ng international community at mga protests sa mahigit 100 lungsod sa Estados Unidos na nananawagan ng pagpapalaya sa presidente ng Venezuela. Umiinit ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Colombia kasunod ng operasyon ng US na humantong sa pagkakadakip kay Venezuelan leader Nicolas Maduro. A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos, acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia y lo recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales, no con mentiras. Deje de engañarse de las mafias políticas colombianas, porque nos condenaron a 700,000 muertos, a ser el país más desigual del mundo. Sa kabilang panig, matapang na pahayag ang binitiwan ni Trump, inakusahan nito si Petro na sangkot sa produksyon ng cocaine. We have a very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor. And that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick, too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long? He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. and it sounds good to me. Yeah. You know why? Because they kill a lot of people. Yeah.
Ayon sa White House, muling isinusulong ng administrasyon ang Monroe Doctrine upang pigilan ang iligal na droga at migrasyon sa rehiyon. Patuloy namang itinatanggi ni Petro ang mga paratang at sinabing pinangunahan ng kanyang administrasyon ang pinakamalaking pagkakakumpiska ng cocaine sa kasaysayan. Nagpahayag ang Venezuelan opposition leader at Nobel Peace Prize winner na si Maria Corina Machado na babalik ito sa Venezuela sa lalong madaling panahon kasunod ng pagkakadakip sa Pangulo ng bansa na si Nicolas Maduro. Sa isang panayam, sinabi ni Machado na makasaysayan ang pagdakip ng Estados Unidos kay Maduro noong Enero 3. Anya, makatutulong ito para sa kalayaan at dignidad ng mga mamamayan ng Venezuela. Dagdag pa ni Machado, kinakailangan siya ngayon ng bansa kung kaya't napagpasyahan niyang magsalita sa publiko makalipas ang 16 na buwan ng pagtatago. Every day I make a decision where I am more useful for a cause, and that's why I decided to go out, because I believed that at this moment I'm more useful to our cause, being able to speak out from where I am right now. But I'm planning to go as soon as possible back home. Agad na hinigpitan ng Brazil ang pagpapatrolya ng border nito sa Venezuela. Isang araw matapos sumugod ang Estados Unidos o US military sa Caracas para arestuhin si Pangulong Nicolas Maduro. Nahaharap ngayon si Maduro sa drug trafficking charges na isinampa ng administrasyon ni US President Donald Trump. Si Pearl Rogacion para sa report. Makikita ang pinapatrolya ng mga sundalong Brazilian at puwersa ng kapulisan nito ang Venezuelan border. Kasunod ang US military operation sa nasabing bansa na ikinadakip ni Pangulong Nicolas Maduro kasama ang asawa nitong si Cecilia Flores. Nagsagawa ng emergency cabinet meeting ang mga opisyal ng Brazil para pag-usapan ang sitwasyong gumulat sa maraming mga bansa. Nangangamba ang Brazilian government sa pagtaas ng bilang ng Venezuelan refugees na may posibilidad na susubukang tumawid papasok sa Brazil. Gayunman, ayon sa Brazilian Foreign Ministry, wala namang kakaibang aktibidad sa border, isang pangunahing tawiran ng Venezuelan refugees sa rehiyon. Mula pa noong 2018, nagsagawa na ng Venezuelan refugee operations ang Brazil sa nasabing border. At ayon sa Brazilian government, tumanggap na sila ng may 150,000 Venezuelans mula nang umpisahan ang nasabing operasyon. Pearl Rogacion para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Pagpapatupad ng batas kaugnay sa isang kasong kriminal na isinampa ng US Department of Justice noon pang taong 2020 ang dahilan kung kaya't inaresto si Venezuelan President Nicolas Maduro at asawa nito. Ito ang naging katwiran ng Estados Unidos sa emergency meeting ng United Nations Security Council. Ilang lider ng mga bansa ang nag-akusa sa Washington ng agresyon laban sa Caracas. Si Anjo Milano para sa report. Walang gyera laban sa Venezuela o sa mga mamamayan nito. Pagtiyak ni US Ambassador to the UN Mike Waltz sa UN Security Council na nababahala sa naganap na pag-aresto ng Washington kay Venezuelan President Nicolas Maduro. As Secretary Rubio has said, there is no war against Venezuela or its people. We are not occupying a country. This was a law enforcement operation in furtherance of lawful indictments that have existed for decades. The United States arrested a narco trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. Ayon kay Waltz, hindi isusuko ng US ang sarili sa giyera laban sa droga. The United States will not waver in our actions to protect Americans from the scourge of narco-terrorism and seeks peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. I thank you, Mr. President. Nagpahayag ng pagkabahala ang ilang miyembro ng UN Security Council tungkol sa posibleng paglala ng kahinaan sa Venezuela dahil sa naganap na aksyong militar doon. Hiniling ng Colombia ang nasabing emergency meeting.
Kinondena nito ang US operation bilang malinaw na paglabag sa soberanta, kalayaang politikal at integridad panteritoryo ng Venezuela. En ninguna circunstancia para el uso unilateral de la fuerza ni para cometer un acto de agresión. Dichas acciones constituyen una grave violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU. Samantala, inakusahan ng Washington ang pagdukos sa leader ng Venezuela at hiningi ang agad na pagpapalaya rito. Ayon kay Russian Ambassador Vasily Nebenzia, nakagawa ang US ng krimen na labag sa batas internasyonal. Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий. Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы в нарушении всех международно-правовых норм. В связи с подтвержденными сведениями о нахождении похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США, а с сегодняшнего дня, как мы знаем, в Нью-Йорке, призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу. Поэтому невнятное бормотание и попытки уйти от принципиальных оценок со стороны тех, кто в иных ситуациях с пеной у рта требовал от других соблюдения устава ООН, сегодня выглядит особенно лицемерным и неуместным. США заглянет в собственную конституцию, начинающуюся словами «Мы – народ Соединенных Штатов», и начнет на деле признавать суверенитет других. Ikinagulat naman ng Beijing ang sinabi nitong pambubuli ng US. 我们呼吁美方确保马杜罗总统和夫人的人身安全，将他们立即释放。我们支持安理会履行维护国际和平与安全的首要责任，支持联合国秘书长、地区国家和组织一切有助于推动对话和局势降级的努力。 Andrew Milano para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susunod, Sulawesi, Indonesia, tinamaan ng flash floods. 14 patay habang 4 pa ang nawawala. Chip maker na AMD inilabas ng bagong high-performing AI chip. At Filipina tennis phenom Alex Ayala pasok na sa round of 16 ng ASB Classic Women's Singles sa Auckland, New Zealand. Iba pang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Patay ang isang lalaki sa Tamil Nadu, India nang maipit sa umandar na truck. Makikita sa video na tinangkang pigilan ng lalaki ang truck, subalit bigo siya hanggang maipit sa isa pang nakaparadang truck. Isa pang kasama nito ang tumulong para subukang pigilan ng truck pero huli na dahil naipit na ang biktima.
Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung may pagkukulang sa safety measures at kung sino ang mananagot sa nangyaring trahedya. Niyanig ng magnitude 6.2 na lindol ang western Chugoku region ng Japan na sinundan naman ng mga aftershocks. Natukoy ng Japan Meteorological Agency na ang epicenter ng lindol ay sa silangang bahagi ng Shimane Prefecture. Wala namang naitalang banta ng tsunami kasunod ng mga pagyanig. Nagpatuloy naman ang operasyon ng Shimane Nuclear Power Station matapos makumpirmang walang irregularidad sa infrastruktura ng tumama ang lindol. Patay ang 14 katao matapos magkaroon ng flash flood sa North Sulawesi, Indonesia ngayong Martes, habang patuloy naman ang paghahanap sa 4 pang nawawala. Ayon sa lokal na rescue agency spokesperson, malakas na pag-ulan ang naging sanhi ng flash flood sa isla ng Siau sa rehiyon ng Siau, Tagulandang, Biaro. Umabot sa 16 na rescuers ang ipinadala upang hanapin ang 4 pang nawawala. Gumamit din ang mga excavators upang linisin ang mga paunahing kalsada na natabunan ng malalaking bato at debris habang pinaghukay ng mga residente at rescuers ang mga katawan na natabunan ng makapal na putik bago ilipat sa mga ambulansya. Ayon sa otoridad, nasira rin ng baha ang daan-daang bahay at gusaling pampamahalaan. Batay sa ulat ng Indonesia's Weather Agency forecast, nangyari ang flash floods sa kasagsagan ng wet season sa isla ng Sulawesi. Tinapos ng Estados Unidos ang matagal na nitong patnubay na lahat ng bata ay dapat magpabakuna laban sa trangkaso at 3 pang ibang sakit. Ito'y isang malawakang pagbabago bilang pagsulong sa matagal na layunin ni Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. na bawasan ang mga bakuna sa mga bata. Nagbabala ang public health experts na maaari itong mauwi sa maiiwasan sanang pagkakaospital at pagkamatay. Thomas I. Likeness for that report. Experts see this as another blow to public health efforts to keep the nation healthy. They fear fewer children will receive these disease-preventing shots. Dr. Walter Ornstein of the Emory Vaccine Center says this move makes no sense. Vaccines have played such a big role in enhancing the health of our population. And I am very concerned that we may see resurgences of some of these diseases that could lead to severe health consequences. This latest change removes the recommendation to vaccinate children against rotavirus, influenza, hepatitis A, and meningococcal disease. That last vaccine, says Ornstein, is one that should not be missed. Meningitis is an awful illness, and it not only can kill, but in those who survive can lead to brain damage. And our vaccines are highly effective in preventing that and also preventing transmission of it. The new guidelines state that parents should consult healthcare providers under what it calls shared clinical decision-making. But Ornstein is skeptical this will work. By moving it to shared clinical decision-making, et cetera, people may not understand what they need to do. And we may see drops in coverage and resurgences of some of these diseases. Kennedy, the man behind these changes, is a prominent vaccine skeptic. He has previously led efforts to drop universal recommendations for COVID-19 and hepatitis B shots for children, citing links to autism, something that scientists have repeatedly debunked. Thomas I. Likeness, Matanang Agila International. Trusted, connected, on point. Ayon sa bagong nakalap na datos, 16 na ang naitalang nasawi mula sa nangyaring flash floods mula sa Sulawesi, Indonesia.
Positibong reaksyon mula sa stock market. Pahayag ng isang Frankfurt analyst kaugnay ng pagdakip kay ng US kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Ibinatay ni ING Chief Economist Carsten Brzezinski ang kanyang prediksyon sa pag-asang tataas ang produksyon ng langis palabas ng nasabing bansa. Si Rosel Feria para sa balita. Aminado si ING Chief Economist Carsten Brzezinski, nagugugol ng panahon bago lumakas ang produksyon ng langis sa Venezuela. Gayunman, sinabi niyang kadalasang binabase ng markets ang kalakalan nito sa expectations. Aniya, umaasa silang tataas ang Venezuelan oil output sa darating na buwan at mga taon. At maaari rin anyang mapalakas nito ang ekonomiya ng Europa. For Europe, if oil prices were to go down, this is definitely some positive news because lower oil prices would also help bring inflation down and would also help the industry in Europe to bring some support and would lower production costs. Sinabi ni Brzezinski na ang pag-atake ng US sa Venezuela ay malinaw na indikasyon na gusto ng Washington na magkaroon ng mas malakas na impluwensya sa kanluran. Ayon pa sa eksperto, may mensahe para sa mga bansa sa Europa. And for Europe, it should be another wake-up call to actually get its own act together and not showing with the finger on whether or not it is legally okay to actually do what the US has done, but to actually strengthen the European economy, strengthen the European security, and this is something that Europe should really prove in 2026. Ayon kay Brzezinski, ipinakita ng US sa Latin at South America na seryoso ito sa pagpapalawak ng impluwensya sa kanluran. Anya, mapapaisip ang mga ito sa kanilang relasyong pangkalakalan. And I think that Southern American countries will currently think twice before they increase their trade or economic ties with China or Europe instead of with the US. Sarado ang markets nang maganap ang pag-atake, pero nagsimula ito ng malakas sa unang trading day ng taon. Nagsara ang Wall Street indices sa tubo o in the green at tumaas ang dollar sa maraming major currencies noong Biyernes. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Inilabas ng chipmaker na AMD ang kanilang pinakabagong high-performing AI chip sa CES 2026, ang MI455. Ayon kay Advanced Micro Devices CEO Lisa Su, ang MI455 ay may tumataginting na 329 billion transistors para ipamalas ang lakas nito sa mga users. Git ni Su, 70% na mas mabilis ito kaysa sa M1355, ang predecessor ng M1455. Mula sa makabagong teknolohiyang ito at sa tulong ng AI development system, kaya ng chip na magpatakbo ng aabot sa 200 billion parameters locally nang walang koneksyon sa ibang device. Umaasa naman ang AMD na matatapatan nito ang karibal nito sa industriya na NVIDIA. Ipinahayag ni NVIDIA CEO Jensen Huang sa Consumer Electronics Show CES 2026 sa Las Vegas na nasa full production na ang susunod na henerasyon ng mga computer chips ng kumpanya. Inaasahang maghahatid ng mas mataas na computing power para sa AI computing performance kumpara sa mga naunang modelo. And today we're announcing that Siemens is also doing the same thing. We're going to integrate CUDA-X, physical AI, agentic AI, NeMo, Nemotron, deeply integrated into the world of Siemens. And the reason for that is this. First, we designed the chips, and all of it in the future will be accelerated by NVIDIA. You're going to be very happy about that. The transformer engine inside our chip is not just a 4-bit floating point number somehow that we put into the data path. It is an entire processor, a processing unit that understands how to dynamically, adaptively adjust its precision and structure to deal with different levels of the transformer so that you can achieve higher throughput wherever it's possible to lose precision and to go back to the highest possible precision wherever you need to.
And obviously, if you have a long conversation with that AI, over time, that memory, that context memory is going to grow tremendously. Not to mention the models are growing, the number of turns that we're using the AIs are increasing. We would like to have this AI stay with us our entire life and remember every single conversation we've ever had with it, right? Every single lick of research that I've asked it for. Of course, with the number of people that will be sharing the supercomputer is going to continue to grow. At sa gitna ng mga anunsyo, patuloy ding pinapalakas ng NVIDIA ang posisyon nito laban sa mga kakompetensya at mismong consumer market. Ipapakita rin ang mga malalakas na bagong produkto nito alinsunod sa patuloy na paglago ng AI computing sa tech industry. At waging muli si Filipina tennis phenom Alex Agila kontra kay Croatian world number 12 Donna Vekic sa isang phenomenal at momentous third set victory. Sa kabila ng paghihirap sa unang set ng laban, unti-unting nakabawi si Agila sa kanyang momentum sa ikalawa at ikatlo upang maselyuhan ang kanilang pasiklaban. Magiting na tinapos ni Agila ang kanilang paghaharap sa ikatlong set na may final scores na 4-6, 6-4 at 6-4. The number 4 city as we celebrate our multicultural, and I tell you what, we have some good Filipino whānau in the building tonight, ladies and gentlemen. How special is a night like this for you, my friend? It's so special, and if there's one thing I've learned in 2025, it's that home is a people and not a place. So, thank you everyone. Maraming salamat. Donna is a great player. She's achieved so much in her career, so you always knew that you were going to be pushed right through. What are you most proud about in your performance and most happy with in that win? Like you said, she's such an experienced player and super talented and definitely very decorated. So I really had a tough time today, but I'm most happy about being able to compete and show up at a level like this, especially after such a tough preseason and so many things that's happened over the past month. So I'm proud about that, yeah. You create the atmosphere, you bring the people into the stadium as well, and you are safe and through to the next round, my friend. A massive congratulations, ladies and gentlemen. Kasabay ng kanyang panalo, magpapatuloy din sina Renata Zarazua at Jessica Malekova para sa quarterfinals ng women's doubles sa parehong torneo. Makakaharap naman nila si Agila at ang katambal nitong si American player Iva Jovic sa January 8, araw ng Huwebes, alas 6:30 ng umaga. Opisyal na ipagdiriwang ng Thailand ang pinakaunang Asian edition ng kilalang Tomorrowland Music Festival sa December 11 hanggang 13, 2026 sa Wisdom Valley sa Pattaya, Chonburi Province. Itong iconic na electronic dance music festival mula sa buong Belgium ay pinili ang Thailand bilang unang host nito sa buong Asia, kasunod ng mga edition sa Europe at South America. Ang layunin ng selebrasyon ay magdala ng world-class experience sa musika at production. Inaasahan na aabot sa mahigit 50,000 katao bawat araw mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dadalo sa 3 araw na festival. Ang pagtitipon ay hindi lamang magpapalakas sa industriya ng musika, kundi pati na rin sa turismo, kultura at iba pang sektor ng ekonomiya sa Thailand. Kasama ng Tourism Authority of Thailand at pamahalaan ng bansa sa pagbuo ng proyekto, layunin nilang gamitin ang kaganapang ito para isulong ang Thailand bilang nangungunang destinasyon para sa world-class events para sa mga experience-driven tourists. Nako! Kasama po ng buong Net25, bumabati kami sa iyo, Alex Agila, sa iyong pinaka-recent na pagkapanalo. At syempre, panalangin namin ay manalo ka pa hanggang kaduluduluhan para tumaas pa yung ranking mo sa WTA. At narito po kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Muli, ako po si Nina Richie Alagaw Flores, itong Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.